Samantala sa bahay ni Yekyu, Mama, bumalik na ako. At tanong ng ina ni Yekyu, Kier, okay ka lang? Pinarusahan ka ba ng hospital? Paano naman ang Guo Xiaokong? Binigyan ka ba niya o ng kanyang ama ng anumang problema? At sumagot si Yekyu, ayos lang ako ma, at dapat maghinala si Deputy Director Guo na may koneksyon ako sa Dragon King, kaya hindi siya maglalakas loob na hawakan, bulong ni Yekyu sa kanyang sarili, habang nakapikit na kangiti at sumagot ang nanay niya habang nakayakap ito, maganda yan. At maya-maya ay may bigla na alala ang nanay niya, oo, nga pala, may ipinadala si Mr. Zhao para sa iyo ngayong hapon, at sumagot ang bida, si Mr. Zhao. Oo, sabi niya ito ay isang regalo mula sa Dragon King para daw sa iyo. Binuksan ni Yekyu ang laman ng kahon at, isang century-old na ligaw na ginseng, sabi ng ating bida. Sabi pa ng nanay ni Yekyu, sabi pa sana raw ay makatulong ito para sa iyo. At pinakita ang itsura ng ginseng at kahit ang ordinaryong cultivated ginseng na ganito ang laki ay mahirap mahanap sa merkado, at nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 libo, ang ganitong uri ng ligaw na siglong gulang na ginseng ay napakabihirang at hindi mabibili ng salapi, at para ba ito ay nagulat at pinagpapawisan at ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa mga martial artist. At alam talaga ng Dragon King na magagamit ko ito, bulong ni Yekyu, at sa pamamagitan nito, maaari akong maging isang katulad ni Xiao Jiu. At habang hawak ni Yekyu ang ginseng, malalim naman ang iniisip nito at sabi ni Yekyu sa nanay niya, Mom, pagod na ako, punta na ako sa kwarto ko, lalaktawan ko po muna ang hapunan, at sumagot ang ina ni Yekyu, anak, kakatapos ko lang magluto. Ngayon hindi ka kakakain. Hindi na sumagot si Yekyu at nakapasok na si Yekyu sa kwarto, dali-dali ito isinara ang pinto ng kwarto at agad niya pinalabas ang mga ibang uri ng libro, at habang binabasa ni Yekyu ang libro ay bigla ito nagsalita, ang pamamaraan ng paglilinang na ito ay hindi kilalang pinanggalingan at lubhang mahiwaga, ang mga nakakabisa nito ay maaaring maging walang talo. Upang maisigawa ang pamamaraan na ito, ang isa ay dapat na walang paunang paglilinang. Nang makuha ko ito, napag-aralan ko na ang aking kakayahan, na labis na ikinalulungkot. Sinabi ng ninuno na angkop ito para sa mga walang anumang paglilinang, hindi ba ito perpekto para sa akin? At inumpisahan kainin ng ating bida ang ginseng. Matapos kainin ang ginseng, umupo ito na parang meditate, pumikit ito at nagkonsentrasyon. Maya-maya kumidlat ito, lumutang ang isang libro sa ere, bumulong ito at huminga, inhale energy, opening the ren and the meridians. Bulong ni Yekyu habang nakapikit ito, matapos ay damilat ito at may mga narinig itong mga boses, muli ito pumikit at pinangkingang ang mga sinasabi ng mga boses at itinaas nito ang dalawang kamay, in this the natural energy. Sabi ng isang boses, so refreshing, sabi naman ng isang boses, kung wala itong siglong gulang na ligaw na ginseng, hindi mo mararamdaman ang kapangyarihan ito ng napakabilis, sa ngayon kailangan ko lang dahan-dahan ay absorb ang enerhiya na ito. Sabi pa ng mga boses na narinig ng ating bida habang ito nakapikit, isang boses pa ang narinig nito, mahinahon at mapayapang nararamdaman ang kapangyarihan ito, at maya-maya naging payapa ang langit, bumukas ng bahagya ang damit ni Yekyu, pinatong ang kamay sa hita, ang pinagsalikop nitong ang mga kamay habang nakakonsentrasyon ito, muli pinaghiwalay ang dalawang kamay at huminga. Kinuyam ang mga palad at lumagutok ang mga daliri nito. Inikat ang mga palad hanggang makabuo nito ng liwanag na parang bola. At ngumiti si Yekyu, pinagmasdan nito ang bilog na liwanag, at sabi nito sa sarili, tapos ko na nakumpleto ko at na-master ko na lahat. Magsisimula ako sa mga bumuli sa akin, at gagawin kong mababa ang tingin nila sa akin magpakailanman, at sa mga titingin pa sa akin, habang nakatitig ito sa kawalan habang nakakuyom ang mga palad nito. Lumipas ng ilang araw, umaga sa hospital sa VIP room. Sa elevator magdadala ang ating bida ng pagkain para sa pasyente si Miss Lin. Pagbukas ng elevator, nakasalubong niya doon ang handgal niyang ex na si Zhang Lili at Yekyu. Sa wakas at nakita, sabi ni Zhang Lili sa ating bida. Sumagot naman ito at sinabing wala na tayong kinalaman sa isa't isa, bakit mo ako hinahanap? Yekyu, isaalang-alang mo naman at nakaraan nating relasyon, sagot naman ni Zhang Lili. Mabuti pa umalis ka na at magmakaawa kay Xiaokong para pagpapatawad. At kung hindi, natatakot ako na hindi ka man lang makapagtrabaho bilang isang maayos sa hospital na ito. Sagot ni Zhang Lili nang nakasimangot. Lumakad ang ating bida na dala pa rin ang tray ng pagkain at sinabi, yun lang ba?
Sumagot si Zhang Lili na bahagyang tumaas ang boses nito. Ano pa ang inaasahan mong sabihin ko? Para sabihin ko sayo, kung hindi dahil Kesha o kung hindi kita titignan, sagot ng ating bida. Sa tingin ko ay nagkaroon ka ng problema kay Guo Xiaokong at natatakot ka itapon sa impyerno, kaya pumunta ka sa akin para humingi ng tawad sa ngalan niya, tama ako hindi ba? Pasensya na ayaw ko nang makitang muli ang alingman sa inyo mga nakakasuklam-suklam na lovebirds. At tinalikuran na ito ng ating bida, at gigil naman ang hanggal na si Zhang Lili sigaw nito. Binilisan ni Yekio ang paglalakad habang dala-dala ang pagkain ulong ito kailangan ko bilasan para madala ko agad ang almusal ni Sister Lin. Maya lang pumasok na ito sa isang kwarto at inilapag ang dalang tray ng pagkain at Miss Lin sorry. Kung na-late ako sa pagdala ng pagkain ngunit bumili ako ng iba't ibang mga pagpipilian sa almusal para mapili mo kung ano ang gusto mo. Tinignan ito ni Miss Lin at wow! Paborito ko, shrimp dumplings, Yekio, hindi mo ba ko papakainin? Sabi ni Miss Lin na pinapungay ang mata. At sinabing pwede ba subuan mo ako? Hindi ba ikaw ang exclusive na nag-aalaga sa akin? At meron tayong kontrata alam mo yan. Muling kinabahan at pinagpawisan si Yekio at sinabing okay. Sige, kumuha si Yekio ng dumpling at sinubuan ito. O kain na, dahan-dahan. It's hot, malambing sabi ni Miss Lin tumalikod ito kay Yekio. Lin Jia ayos ka lang ba? Tawag ni Yekio na nag-aalala ito. Sinira mo ang pagkain ko hipan mo ito para sa akin, sagot ni Miss Lin na malambing humarap ito at yamakap kay Yekio. Gulat ng ating bida na pinagpawisan muli ito, yamakap ito kay Yekio na natulala pa rin. Maya-maya dumating si Miss Bai na hindi nila namalayan nakita ito na kunwari ay umubo ito ubo. Ubo para maramdaman na may tao, lumingon ang ating bida na nagulat ito, Miss Lin. Lin, nandito si Director Bai. Umuubo pa rin ito, humarap si Miss Lin at nandito ka pala. Sumagot si Director Bai, mukhang hindi naman malala ang sugat mo. Sumagot naman si Miss Lin nang nakangiti ups. Sorry to disappoint you. Pwede ka na umalis, nagkatitigang ang dalawang babae na parang mag-aaway ito. Lin Jia nandito si Director Bai para bisitahin ka at para maabutin ka aalis. Muna ako, itinaas ng ating bida ang dalawang kamay para magpaalam ito, ngunit sumigaw ng sabay ang dalawang babae habang sabay tumitig sa ating bida, sabay sabi, huwag kang umalis. Nagsalita si Miss Lin habang nakaupo ito sa kama at sabay sabi Baibing anong gusto mo sa akin? Hindi ako naniniwalang nandito ka para makita ako. Sumagot ang director at sinabi huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Habang nakatayo naman ito na nakapamulsa at sabi hindi tayo close nandito ako para makita ko si Yekio. Humarap ito kay Yekio at sinabi Yekio sumunod ka sa akin. Sumagot naman si Yekio sige po. Bigla nagsalita si Miss Lin sandali lang Director Bai. Si Yekio ay naka-duty pa sa akin at hindi ko pa siya pinapayagan umalis. Sorry maghanap ka na lang ng iba. Ano? Sigaw at gulat ni Director Bai at ng ating bida. Humarap si Director Bai kay Miss Lin at sinabi, Lin Jingji si Yekio ay isang profesional na maayos kung gusto mong may maglingkod sa'yo, humanap ka ng iba. Naguguluhan naman ang ating bida. Ha ano ba ito? Bulong ni Yekio. Sumagot naman si Miss Lin kay Director Bai at salamat sa paalala. Director Bai, pero kontento na ako sa serbisyo ni Yekio, napakagwapo at inaalagaan niya ako. At gusto ko siya maging boyfriend. Hindi ba Yekio? Tumingin ito kay Yekui at hinawakang ang labi nito ng malambing. Nagulat at namula ang ating bida sa sinabi ni Miss Lin. Sa inis ni Director Bai pumunta ito sa pinto at pinahit nito ang doorknob, pasigaw na tinawag ang ating bida, Yekui. Sigaw nito, kung gusto mo pa ring manatili sa ospital na ito lumabas ka ngayon din. Nag-alangan naman ang ating bida hindi alam kung sino ang susundin sa dalawang babae litong-lito ito. Samantala sa rooftop ng hospital nandoon si Director Baibing nakasunod naman ang ating bida. Tinanong nito si Yekio habang nakatalikod ito habang nakatanaw sa malayo. Yekio, sabihin mo sa akin kung ano ang relasyon mo kay Lin Jingji. Agad naman nagpaliwanag si Yekio. Director Bai hindi nyo naintindihan meron lang kami, isang pasyente at isang tagapag-alaga iyon lang. Paliwanag ni Yekui kay Director Bai.
At sino naman pasyente ang nakayakap sa isang caregiver? Kayong dalawa, sagot ito ni Director Bai. Nagpaliwanag naman si Yekio na parang kinakabahan ito, pero Director ba actually? Hindi na itinuloy ni Yekio ang sasabihin, nakatingin ito kay Director Bai, sa isip niya sinabi. Si Director Bai parang galit na galit, ngayon ko lang nakita itong ganito, bulong ni Yekui. Muli nagsalita si Director Bai, at Yekio, I warning you. Si Lin Jingji ay hindi kasing simple babae na nakikita mo. Mas mabuting layuan mo siya. Napakamot ang ating bida at sinabing, pero si Miss Lin ay nag-iisa ko kliyente ngayon. Yekio, si Miss Lin ay nakapatay ng tao. Pinatay niya ang fiancé niya. Alam mo ba na ang fiancé niya ay nilaso ng babaeng iyon? Ano? Ang gulat ni Yekio na hindi makapaniwala. Sabi pa ni Director Bai, ang bagay na ito ay nagdulot ng lubos na kaguluhan noong panahon iyon, dahil sa kakulangan ng direktang ebidensya ng pagkakalason ay pinatalsik lamang siya ng kanyang pamilya. Ngunit sa kanyang itsura at makamandag na puso, umunlad siya sa mataas na lipunan ng Jagshow, sabi ni Director Bai sa ating bida. Isinalarawan ng magandang babae na si Miss Lin, isa siyang makamandag na ahas na nababalot ng magandang balat, maraming lalaki ang nalinlang niya. Nagtanong naman si Yekio, Director Bai, bakit ang dami mong alam kay Lin Jingzo? Dahil ako at siya, ngunit hindi na ito itinuloy ni Director Bai. Tumalikod ito at sinabi kay Yekio, hindi mo na kailangan mag-alala pa. I warning you, Yekio. Lumayo ka sa kanya. Nakatingin si Yekio kay Director Bai at bulong nito sa sarili. Talagang hinahanap niya ako para sabihin iyon. Muling nagsalita si Director Bai, at gagawa ako ng paraan para mailipat kang pabalik sa departamento bilang isang doktor. Ngumiti ang aring bida at sinabi, sige po Director Bai, mag-ingat po kayo. Sandali lang. Magmula ngayon, wag mo na akong tawagin Director Bai, tawagin mo ako sister. Napatingin si Yekio habang nakatayo ito, maya-maya ay tumunog ang cellphone nito na nasa bulsa ng kanyang pantalon. Sinagot niya ito, at kabilang linya Gianjinglan ay nasa aking mga kamay. Yekio, pumunta ka kaagad sa abandonadong gusali sa Jongbei Road, at kung hindi ay. Sabi sa kabilang linya, nagulat ang ating bida sa tawag na iyon. Samantala sa abandonadong gusali may mga tao nag-aabang na may dala tubo, at ba't makikita dito ang isang lalaki na katatapos lang tawagan ang ating bida, at ang iba naman ay mga nag-aabang lang. Nagsalita ang isang hanggal. Young Master Guo, kailangan ba natin ng napakaraming tao para turuan ng leksyon ang isang maliit na tagapag-alaga? At sumagot ang hanggal na si Guo habang nakaupo ito sa wheelchair na puro benda. Siyempre gagawin natin, at hindi ko siya basta bibitawan ng ganun kadali. Tumingin si Gao Shookong sa isang direksyon na may nakahandusay na babae, nakatali ito at walang malay, walang iba kundi ang nanay ng ating bida. Nakangisi ito at sinabi, meron pa akong alas. Nagsalita naman ang isang hanggal na tauhan, Young Master, pwede ba ibigay mo na lang sa aking ang matanda babaeng ito mamaya? Habang hinihimas-himas pa ang baba nito, sumagot naman, si Guo Shookong, at brotherly, ano naman ang kailangan mo sa matandang babaeng ito? Sumagot naman ang hanggal, lumapit ito sa babae walang malay at hinawakan ito sa pisngi, at sinabing, hindi ninyo naintindihan. Ang mga kabataan, wala akong interes sa mga kabataan, ang ganitong uri ng mature na alindog ay higit na may lasa. Hinawakan ito sa baba ng nakangisi na parang naglalaway at sinabi, bigod, sisiguraduhin kung hindi ka mahihirap mamaya, haha. Unti-unti naman nagkamalay ang nanay ng ating bida at nagulat ito. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Sumagot naman si Go Shookong at sinabing, matandang babae, hindi mo man ba ako nakikilala? Sumigaw naman ang babae. Bitawan mo ako, ito ay isang krimen. Ngunit sinampal ito ng hanggal na tauhan at sinabi, mas mabuting tumahimik ka. Baksak sa sahigang babae at dinuro siya ng hanggal na lalaki at sinabihan na krimen man o hindi dito sa Jiangcheng hindi ako natatakot. O kahit kanino, sumimangot lang si Go Shookong, at sinabi, si Yekio, ginawa akong ganito. Ngayon kung hindi ko siya gagawin baldado, paano ko mapapanatili ang aking reputasyon? Tumingin ng masama ang ina ng ating bida at biglang kinagat sa braso ang hanggal na dumuduro sa kanya. Sigaw nito na mamilipot ito sa sakit na dahil sa naramdaman kagat nito. Nang makabuelo ito, tinadyakan ng ina ni Yekio, pagkatapos ay sinabunutan ito sa buhok, nang biglang may sumigaw na Go Shookong. Sigaw ng ating bida, nasaan ang mama ko? Sabi pa ng ating bida, lumingon si Go Shookong at sinabi, sa wakas nandito ka na. Ang iyong ina ay nandoon,
hindi ko lang alam kung buhay pa siya o patay na. Nakita ito ni Yekio na nakahandusay sa sahig at tila galing ito sa pagpahirap, tinawag niya ito at ma. Sigaw ng ating bida, narinig ito ng ina ni Yekio unti-unti nagsalita ito. Kyu, here, masyado marami sila, tumakbo ka na. Kahit hirap na hirap ito, nagalit ang ating bida at sinabi, mga hayop kayo. Papatayin kita, sabi sa mga hanggal na kaharap nito na nakahanda na para sugurin ang ating bida. Pigilan mo siya, sigaw naman ni Guo Xiaochong sa tauhan nito, galit na galit si Yekio at Damit. At, sumugod ating bida, humanda naman ang isang hanggal na may hawak na baseball bat at sinabi, gusto mo mamatay ha? Pagsugod ng ating bida inupakan ito sa mukha at sumunod ang isa patalsak ang isa sa sahig sumigaw ang isa pang hanggal, ano pa itinatayo nyo? Palibutang siya, ang kunin siya, sumugod at ibang mga hanggal na may baseball bat halos sabay-sabay ang mga ito. Sumugod ang ating bida habang sumugod ito bahagyang kumislap ang mga mata nito at isa-isa inupakan ang mga ito bawat tira nito ay lumilipad sa ere, parang One Punch Man, pati si Guo Xiaochong ay inupakan din niya talsik din ito wala man lang nakatama sa kanya, asigaw ng mga tumalsik sa ere, sapak dito sapak doon ang ginawa ng ating bida na hindi man lang tinamaan kahit isang suntok hindi makabangon ang iba, gulat na gulat ang isang hanggal na damuro sa nanay ng ating bida, my God! Bulong nito, ito ay demonyo gulat nito nang nakatayo, si Yekio na wala kahit isang tama, tumingin ang ating bida at sinabi ito sa harap niya, ikaw naman. Paano ito imposible? Isang taong nakikipaglaban sa 10, at hindi siya nasaktan. Sabi nito habang inihanda ang hawak na panaksak, hindi ito maaari ito ay isang kahihiyan. Sigaw nito habang kinakabahan, inihanda nito ang panaksak at sumigaw na. Ito ay lubos na kahihiyan. Sumugod ito sa ating bida at inundayan ito ng saksak. Yekio, sigaw ng ina ng ating bida, nakita ito ni Go Shou-okong at bahagya itong ngumiti. At kasalukuyang nangyayari sa abadonadong gusali, sinaksak ng hanggal ang ating bida, ngunit pagsaksak nito ay bumaksak ang kaputol ng patalim, naputol. Gulat na bulong ng hanggal, hindi ito makapaniwala sa nakita. Tao ba ito? Bulong nito habang tinitignan ng patalim at tanging ang mga maalamat na eksperto mula sa listahan ng Dragon Tiger ay may ganitong mga kakayahan, at maaring si Yekio ay maging eksperto sa listahan ng tigre. Imposible, habang bulong nito at tinitignan ng ating bida, na mahinas-masan ito, ay agad ito kakaripas ng takbo, Damit. Mas mabuti tumakbo na lang. Ako, aktong tatakbo ito nang hawak ang ating bida ang balikat nito. Sa pagkakahawak sa balikat nito ay parang tinamaan ng kidlat at may nabali buto sa loob ng balikat. Sigaw ng hanggal hawak ang balikat nito na namimilipit sa sakit habang itong napaupo sa sakit na naramdaman. Napaatras ito habang nakatihaya habang papalapit si Yekio. Pumatay, maawat ka. Wag mo akong patayin, wag mo ako papatayin. Pautol nitong sabi takot na takot ito at pinagpapawisan. Hinawakan ng ating bida ang kwelyo ng damit nito at sinabi sa pagiging aso ng ibang tao. Dapat alam mong darating ang araw na ito. Sumagot ito habang pinipigilang ang kamay ni Yekio sa kwelyo ng damit nito, at sinabing kung maglakas loob kang patayin ako. Hindi ka pakakawala ng Dragon King, napatingin si Yekio at sinabi, kilala mo ang Dragon King. Habang hawak pa ito sa kwelyo, oo kilala ko ang Dragon King. At isa ako sa tauhan niya. At siya ang boss ko. Nagkamali ako. Patawarin mo ako, humihingi ako ng tawad sa iyo at sa iyong ina. Tinignan ito ni Yekio at nasabi sa sarili, kung siya ay talagang tao ni Dragon King, hindi ko siya basta-basta mapapatay, pero mga hamak na ganito, kung hindi ito papatayin, mas maraming tao ang sasaktang nito. Bulong pa ng ating bida. Here huwag kang magmadali sabi ng mama ng ating bida. Dinampot ni Yekio ang damit ng ina na nakakalat sa sahig. Ma, tawag nito na hawak ang damit. Isinuot ito ng ating bida sa kanyang ina at sinabi, Ma, kasalanan ko ang lahat kung bakit ka napadpad dito. Here anak okay lang ako. Maya-maya ay dumating si Mr. Zhao Yun, na may mga kasama tauhan, Yekio. Tawag nito, sana ay hindi ito naging sakuna. Lumingon ang ating bida habang inaasikaso ang ina. Mr. Zhao Yun. Bigla lumapit ang lalaki hanggal at sinabi Mr. Zhao iligtas mo ako. Ang lalaking yan gusto ako patayin.
Tinignan ito ni Mr. Zhao at tinanong ito. Anong ginawa mo? Tinuro ito ng ating bida at sinabi ang lalaking iyan. Nilumpo lahat ng tao dito at ako sinubukan niya ako patayin. Kailangan mo kami iligtas habang mangiyak-ngiyak ito sa takot, ginawa lahat yan ni Dr. Ye, na parang hindi makapaniwala ito. Siya iyon. Inutusan kami ni Master Guo, para turuan siya ng leksyon na siyang lang mag-isa. Hindi pa natatapos ang sinasabi ng hanggal nang putulin ito ni Mr. Zhao. Tumigil ka. Ang lakas ng loob magsalita. Lumingon ito at tinawag si Guo Xiaokong. Tumingin naman si Guo Xiaochong at hindi nagsalita. Muli hinarap nito ang hanggal na nakaupo sa semento at nagpatuloy ito sa pagsasalita at sinabi ni Mr. Zhao. Si Ye Qiu ay iginagalang na panauhin ng Haring Dragon sa paglusob mo sa kanya. Lumalaban ka na ba sa Haring Dragon? Nabigla ang hanggal sa sinabi ni Mr. Zhao yun, hindi ito makapaniwala. Ano? Isang hamak na tagapag-alaga, kilala ng Dragon King. Hindi paano ito nangyari, imposible ito. Habang pinagpapawisan ito, at tinalikuran na ito ni Mr. Zhao yun at naglakad palayo dito. Samantala ay hanggal hindi malamang kung ano ang gagawin at ako ay. Sabi nito at maya-maya ay nahihi ito sa kanyang pantalon, samantala lumapit naman si Mr. Zhao yun sa mag-ina habang nakaakbay si Ye Qiu balikat ng ina, sinabi ni Mr. Zhao yun, na Dr. Ye, samahan mo ang iyong ina sa ospital para sa isang check-up, iwan mo sa akin ang lugar na ito. Pero, sagot ng mag-ina, muli nagsalita si Mr. Zhao yun at sinabi, huwag kang mag-alala, hindi ko nahahayaan magpakita pa sila sa harap mo. Sumagot ang ating bida at sinabing, sige po Mr. Zhao, iiwan ko na po kayo, at niyaya ang ina. Maaalis na po tayo, tinanaw ni Mr. Zhao ang paalis na mag-ina, at bumalik ito at hinarap ang mga hanggal. Sabi naman ng isang tauhan ni Mr. Zhao, Brother Zhao, ano ang dapat nating gawin sa kanila? Sumagot naman si Mr. Zhao, tulad ng dati kailangan nila mawala, at maririnig ang mga sigaw ng mga hanggal. Samantala sa hospital sa emergency room nakaupo si Ye Qiu at ina nito, sigurado ka ba ma? Na hindi na masama ang pakiramdam mo? Tanong ni Ye Qiu sa kanya ina. Huwag kang mag-alala anak, okay lang ako. Lumingon naman ito kay Director Bai at sinabi, salamat Director Bai, sa lahat ng naitulong muli. Lumapit si Director Bai at sinabing, onti hindi mo kailangan magpasalamat, dapat alagaan mo pa rin ang sarili mo sa mga susunod na araw. Kung masama ang pakiramdam mo pumunta ka sa akin ng direkta, ito ang mga gamot na kailangan ipaalala ni Ye Qiu na inumin mo araw-araw, habang inabot ang mga gamot nito, sumagot naman ito. Napaka-considerate kung may girlfriend si Ye Qiu na kasing unawa ni Director Bai. Madyay gising ako tumatawa sa panaginip, napatingin naman ang ating bida at namula ito. At sabi ma, ano bang sinasabi mo? Tumingin ito kay Director Bai ang sinabi sa isip ang mama ko talaga. Nagpapatawa kay Director Bai ng ganyan, sana hindi ma-offend si Director Bai, nakakahiya. Sumagot naman si Director Bai sa nanay ng ating bida at sinabi, Auntie huwag po kayo mag-alala, mula ngayon ay mapapailalim na si Ye Qiu sa aking pangangalaga para makasigurado ka. Basta nandito ako, walang mangyayari masama kay Ye Qiu. Napatawa naman ang nanay ng ating bida. Hahaha, yan ay kahanga-hanga, habang hawak ang kamay ni Director Bai, Auntie kung may kailangan ka, pumunta ka lang sa opisina ko. Sabi ni Director Bai, nakatingin lang ang ating bida sa dalawa habang nag-iisip ito. Si Director Bai meron siya mahinahon na ugali bulong nito sa kanyang sarili. Sumulyap naman si Director Bai nang nakangiti at pa-impulse tumitig kay Ye Qiu at bamulong ito. Ang pagiging lalaki niya ang pinakamasayang bagay sa mundo. Nakatitig naman si Ye Qiu at worry ng arap ito, at bamulong, ang ganda niya. Napansin ito ni Director Bai at tinanong ang ating bida, ano ang tinitignan mo? Bigla na tauhan ang ating bida at di mapakali, wala po. Sagot nito, sabi pa ni Director Bai na ayos ko na ang departmentong medikal na hahawakan mo, kailangan mong pirmahan ang mga papeles at pagtapos na, ay ibalik mo agad sa akin para maisaayos na agad asap. Habang palabas na ito, okay po Director Bai, salamat po, at kinuha na ng ating bida ang papeles na dapat pirmahan, papunta siya sa room ni Miss Lin, at habang papunta siya sinasabi niya sa kanyang sarili, sa sandali mailipat ako pabalik sa departmento ko, hindi ko na magagawa pang magtrabaho bilang tagapag-alaga,
pupuntahan ko si Sister Lin, kailangan ay ipaalam ko na ito, ngunit nagulat ito sa nakita may mga bodyguard na nakaharang sa pinto ni Miss Lin, tigil. Kahit sino ay, hindi pwede pumasok dito, narinig ng ating bida ang sigawan sa loob ng kwarto, Ling Jingji, hayop ka, sinampal si Miss Lin ng isang babae na aristocrat, hindi naman sumagot o kumibo si Miss Lin at samantala nagpumilit si Ye Qiu pumasok sa kwarto ni Miss Lin, nadatnan niya doon ang isang babae kaharap si Miss Lin at kasunod naman ng ating bida ang mga bodyguards nito. Nagulat si Ye Qiu dahil sinaktang ng babae si Miss Lin, tinanong ito ng ating bida, at sinabi, sino kayo? Bakit kayo nanakit? Galit na pasigaw ni Ye Qiu. Hoy bata, wala kang pakialaman, mabuti pa sumunod ka sa akin sa labas. Sabi ng isang bodyguard na hinawakan si Ye Qiu sa balikat. Hinawakan at tinanggal ng ating bida ang kamay sa balikat niya, at ibinalibag ang bodyguard. Pinalibutan pa ng 3 bodyguards ang ating bida at ang isa ay sumuntok na kailag naman ang ating bida, at nagkasabay-sabay na sa isang iglap ay baksak ang mga bodyguards at damit. Aray ko po, sino ba ang batang ito? Sabi ng mga hanggal habang nasa sahig ito. Ang ating bida naman ay hawak ang mga kamao habang nakatingin ito sa mga hanggal na bodyguards. You bitch. Sigaw ng babaeng aristokrata, at sinabi pa, Lin Jingji, isa ka lang kalapitang mababa ang lipad na naging sanhi ng pagkamatay ng aking kapatid at nag-aakit ng ibang lalaki. Itigil mo na, at sinasabi ko sayo walang pro-protect sayo. At muli ito sasampaling bago damapo ang palad nito kay Miss Lin ay nahawakan ng ating bida ang kamay ng babae at sinabi, tumigil ka na. Sino ka? At hinailan nito ang kamay at sinabing, Lin Jingji, ikaw na mapang-akit na puta, sino ang iyong kinabit sa oras na ito? Bata, ipinapayo ko sayo na huwag kang makialam dito. Nakatayo si Ye Qiu sa tabi ni Miss Lin habang nakaupo ito at, Ye Qiu, huwag ka nang makialam, aalis sila pagkatapos gumawa ng eksena, hindi ito maganda para sa iyo. Wala kang dapat ipag-alala, alam ko yan nung pinahiya ko, Sister Lin, tumayo ka at lumaban para sa akin. Sabi pa ng ating bida, sa tingin ko ng mga oras na yun Sister Lin hindi isinasaalang-alang kung sino ang kabilang partido, binatay lang dyan, at naniniwala ako sayo. Ye Qiu, nakatitig si Miss Lin sa ating bida at pumikit ito at kinuwento ang kanya nakaraan. Sa loob ng napakaraming taon pinahiya at kinukulit lang ako ng mga customer, walang nakakaintindi o sumusuporta sa akin mula sa aking kagustuhan, at nasanay na akong umasa sa sarili ko, para sa lahat, at hinahawakang ang lahat mag-isa. Pero ngayon, tinitigan ni Miss Lin mabuti si Ye Qiu habang nakatalikod ito. Sinabi pa nito sa sarili, isang tagapag-alaga lang ang tumayo para protektahan ako, dahil lang kinuha ko siya. Pumikit ito at napangiti. Hinawakan nito si Ye Qiu sa braso at sinabing, maraming salamat Ye Qiu. Lumapit ang babaeng aristokratang hanggal at dinuro nito ang ating bida at sinabi, ang isang tagapag-alaga laman ay nangangahas na protektahan ng isang pumatay. Alam mo ba kung sino ako? Sumagot ang ating bida, at ang hospital na ito ay lugar para sa pagpapagaling kahit na ikaw ang pinakamasamang kriminal. Tsaka nasaan ang mamamatay tao? Dahil lang sa sinabi mo ito ay nagiging totoo. Tumingin ang babaeng hanggal sa mga bodyguards na unti-unti tumatayo galing sa pagbogbog ng ating bida at dinuro ito ng babaeng hanggal, ikaw. At ikaw, at muli hinarap si Miss Lin, Lin Jingji, nakaayos ka na ba ngayon ng maliliit na tungkulin tulad ng caretaker at mga security guard sa paligid mo? Bulag siguro ang kapatid ko para pakasalan ng isang tulad mo. Sumagot naman si Miss Lin. Chen Yanro, bilang pangalang kay Chen Dong, lagi kitang kinukunsiti, at lagi tinatawag mo ako kalapitang mababa ang lipad at hayop. Araw-araw ito ba ang pagpapalaki ng Chen family? Lalong nenes ang babae hanggal, gigil na gigil itong sumugod kay Miss Lin, at dinuro ito habang papasugod, at hayop kang babae ka. Ang lakas ng loob mong magsalita pabalik, tingnan mo kung hindi ko mapunit yung bibig mo. At sasaktang na sana muli ito, pero, nahawakan muli ng ating bida ang mga kamay nito. Ikaw na naman, nagwawalang sagot ng babae. Anong gagawin mo? Sabi ng ating bida, habang hawak ang kamay ng babae. Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin po ang notification bell para lagi kayo update tuwing may bago ako video. Like and share nyo na rin. Maraming salamat po.